Hello at welcome po ulit mga kaibigan sa Usual Truth at ito naman po ulit si Rodon Silva ang inyong lingkod. At meron po tayong mga kaibigan isa namang bidyong tignan ang about din naman sa actually nagtatanong ang taong ito, no? Actually isa rin siya sa mga bumabatikos din sa Biblia, no, na parang hindi totoo at pinakita niya pa po mga kaibigan na ang Panginoon ay isang masamang Diyos, no? Para sa kanila. Pero sa bidyong ito mga kaibigan nagtatanong siya, at saka nanghingi ng tulong para maliwanagan siya kung ano talaga yung nangyari doon sa Egypt, kung bakit pinatay ng Panginoon yung mga firstborn doon sa Egypt, 'no? Ito po mga kaibigan natin pong tingnan ang video, 'no, para maliwanagan po tayo. God killed every firstborn child in Egypt because the Pharaoh wouldn't do what God wanted him to do. Why didn't God just kill the Pharaoh? Somebody please help me understand how this is logically acceptable. Thank you. Yun po nanghingi po siya ng tulong para maliwanagan sila kung ano nga ba ang ibig sabihin ng nangyari doon sa Egypt, 'no? Actually si Pharaoh of Egypt hindi po pinatay ng Panginoon dahil po hindi niya binigay yung gusto ng Panginoon. Pinatay po pinatay po niya yung mga firstborn doon sa Egypt kasi po meron pong rason, 'no? At 'wag mo sanang isipin na walang babala ang ginawa ng Panginoon bago niya po ginawa yung, killing of the firstborn in Egypt, 'no? Una sa lahat po mga kaibigan, ito po tingnan po natin dito sa chapter 1, 'no, ng Exodus. Ito pong pagkasabi, "Now there arose up a new king over Egypt which knew not Joseph." Ito po kasing knew not Joseph na ito, hindi po ibig sabihin na hindi niya kilala si Joseph, 'no? Ang ibig po sabihin dito ng knew not Joseph kung pumunta ka po diyan sa Hebrew, ah, strong ang Hebrew dictionary ng Bible, 'no, ng knew not Joseph na ito, ibig sabihin po hindi niya po pinahalagahan yung ginawa ni Joseph doon sa Egypt during that 7 years of famine. Kasi yung 7 years of famine na yun, si Joseph lang po ang sumalba ng buong mundo para po hindi magutom itong, ah, buong mundo na gagawin ni Satanas, 'no, na gutom na mangyayari. So po ganito tingnan natin mga kaibigan, bakit po, ah, pinapasok ng Panginoon si Joseph doon sa Egypt, 'no? Bakit niya po dinala doon si Joseph? Although yung karanasan ni Joseph ay hindi po kaaya-aya, 'no? Marami pong nangyari sa life ni Joseph hanggang sa pumunta doon sa Egypt, 'no? Tingnan niyo po mga kaibigan, kasi alam ng Panginoon na mayroong gagawing hakbang si Lucifer. Ayaw niya kasing, ah, ayaw niya kasing, ah magkatawang tao ang Mesaya na na-promise mo kay Abraham. Kaya gusto niya pong patayin ang buong tao sa buong mundo through famine. Pero yung Panginoon po meron na pong plano diyan. At yan po ay dinala niya si Joseph doon sa Egypt para po sagipin ang buong mundo sa isang famine. At itong si Pharaoh na ito, hindi niya po ni-recognize kung ano po yung ginawa ni Joseph sa kanilang bansa. At kaya po dito, 'no, sinangkapan din ulit ng dyablo itong haring ng Pharaoh para patayin ang mga batang lalaki doon sa Egypt. Tingnan niyo po mga kaibigan, nakasulat diyan sa verse 16. And he said, "When ye do the office of the midwife of to the Hebrew woman, and see him upon the tools, if it be a son, then ye shall kill him, but if be a daughter, then ye shall live." Then she shall live, 'no? So ibig sabihin po mga kaibigan, dito pa lang makikita niyo na failure si Lucifer by, sending a famine of 7 years of famine doon sa buong mundo para patayin ang mga tao para hindi po ma-reincarnate o magkatawang tao si Jesucristo, 'no?
So dito naman, based on the failure ni Lucifer, ginamit naman niya itong si Pharaoh na patayin yung mga anak na lalaki doon sa Egypt, no? Pero ang Panginoon meron ding ginawa. Sinalba niya po si Moses at ngayon po mga kaibigan, si Moses po ay bumalik doon sa Egypt at the age of 80 para naman po palayain ang mga Israelites doon sa Egypt. Ito po ang pagkasabi niya mga kaibigan. And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord of God of Israel, let my people go and they shall hold a feast unto me in the wilderness. So ano bang sagot ni Pharaoh dito? Hindi niya ni-recognize si Joseph, no, kung ano yung ginawa ni Joseph doon sa Egypt para masalbang buong mundo sa 7 years of famine. Ano pa ang sinagot ng Pharaoh ito kay Moses? Tingnan natin mga kaibigan. And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice and to let Israel go? I knew not the Lord, neither will I let Israel go. Nakita niyo ang kalapastanganan ng haring ito. Hindi niya nga ni-recognize kung ano yung ginawa ni Joseph doon para isalba ang buong mundo sa 7 years of famine. Kasi po yan po ang plano ng Panginoon na isalba sila. Ito pa yung sinabi niya. Hindi niya pa po kilala yung Diyos. Nakita niyo ang kalapastanganan ng Pharaoh ito, no? So para makilala ng Pharaoh ito na kung sino talaga yung Diyos ng Israel, of course, nag-send po siya ng 9 plagues po doon. Actually, 10 plagues po yun. No? 10 plagues, pero yung 9 po doon, wala po munang taong namamatay. Yung 9 plagues ngayon, isa po yung mga way to recognize Pharaoh, the God of Israel. Pero hindi niya po na-recognize yung God of Israel dito. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa niya doon sa chapter 1 na nabinasa natin, na pinatay niya yung mga firstborn o yung mga child na lalaki, no, doon sa chapter 1, eh yun din ang gagawin ng Panginoon sa Egypt, no? Pero may babala po ang Panginoon. Hindi po muna mag-execute ang Panginoon without mercy. Bakit? Tingnan po ninyo mga kaibigan, no? Kung ano pong mercy ang ginawa ng Panginoon doon sa mga tao na nakatira sa Egypt, including the Egyptians, no? Kasi po sa Egypt na yun, halo-halo na po ang mga tao doon nakatira, no? So hindi lang po ito para sa mga Egyptians, yung mercy na pinagkita ng Panginoon, kundi para din sa mga taong nandun nasa Egypt nakatira, no? Tingnan po natin kung ano po ang mensahe nito, mga kaibigan. Kung paano binigyan ng mercy ang mga Egyptians, pati na yung mga strangers doon, para wag po mamatay yung kanilang mga firstborn na mga o kung mga panganay, babae man o lalaki siguro to, no? Mga panganay na anak, kahit na ikaw po ay matanda na, basta ikaw ay panganay, pag hindi mo po tinanggap yung mercy ng Panginoon, talagang mamamatay ka. Ito po mga kaibigan, tingnan natin. Exodus chapter 12, verse 12 to 13. For I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. So, meron po siyang judgment na binigay doon sa Egypt. Pero before po mag-execute ng judgment Panginoon, meron po siyang mercy. Ano po yung mercy ng ginawa ng Panginoon dyan? Verse 13. And the blood shall be upon you for the token upon the house of where ye are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So, ibig sabihin mga kaibigan, meron pong mercy. Anong mercy yun? That is the blood of the Lamb. At yung blood of the Lamb na yon na nakalagay sa kanilang mga pintuan, iyon po ang blood of Jesus Christ. Pag meron pa po nitong blood, yung mga pintuan nyo, kahit hindi ka man Israelita, kahit Egyptian ka pa o kung strangers ka pa doon sa Egypt, pag meron nito dugo yung inyong pintuan, hindi po papasok ang Panginoon dyan. Kasi meron pong blood to save your lives.
Kaso matitigas ang ulo ng mga taong ito doon sa Egypt, hindi nila nilagyan ng dugo yung kanilang poste ng kanilang pintuan. Kaya po namatay yung kanilang mga anak. Hindi nila tinanggap ang message of mercy ng Panginoon para sa kanila. Nakita niyo po yun? Hindi po pinatay ng Panginoon ng kanilang mga anak kasi hindi po sumunod ang Pharaoh sa gusto ng Panginoon. Hindi po gano'n, 'no? At sabi niya, bakit po hindi po pinatay ng Panginoon yung Pharaoh? Bakit hindi na lang yung Pharaoh yung pinatay niya? May ibig pong sabihin niyan, mga kaibigan, kung bakit hindi po muna pinatay ng hari ang Pharaoh, 'no? Tingnan po natin muna mga kaibigan, nung lumabas na po sila sa Egypt, talaga nga ba itong message of mercy na ito, yung blood of the lamb na nilagay nila sa kanilang mga pintuan is also applicable din sa mga Egyptians at sa mga strangers nandun sa Egypt? Of course applicable. Ito po patunay. Verse 38 po ng Exodus 12. And the mixed multitude went up also with them. Yung mixed multitude po dito, mga kaibigan, hindi po ito sila mga Israelita. Ito po ang mga taong ito naniniwala po sa Panginoon nung time na nandun sila sa Egypt. Kaya nilagyan po nila ng dugo ng lamb yung kanilang pinto para hindi po makapasok doon yung angel of death para patayin yung kanilang mga firstborn. You know? Naguguluhan lang kasi yung taong yun. Kasi itong taong din to, yung isang taong to, puro lang kasi ano yun, panira yung ginagawa niya sa word of God, 'no? Marami 'tong bidyong nakita ko, 'no, bidyong niya, na puro lahat panira sa Panginoon 'to. Kaya doon sa isang video na na-play ko kanina, nagmamakaawa po siyang puwedeng may maka-explain. Ito na-explain na natin, mga kaibigan, 'no? Hindi po dahil sa hindi po tinupad ni Pharaoh yung kailangan ng Panginoon, kundi dahil po sa katigasan ng kanilang ulo, hindi po nila tinanggap yung mercy ng Panginoon sa kanila, yun, namatay yung kanilang mga firstborn baby doon sa Egypt, o firstborn, o kung panganay nilang anak doon sa Egypt. At meron pong tumanggap ng babala at sila po ay naisalba. Now, sa tanong niya, bakit po hindi pinatay ng Panginoon ang Pharaoh? Sana hindi na lang siya nandamay pa ng iba. Hindi na lang siya nandamay ng mga inosenteng bata. Ito kasing taong 'to, halos kasi yung video na ginagamit na kasi yung bata para ipakita po yung Panginoon, masamang tao, masamang Panginoon, 'no? At saka ito, 'no, bakit niya pinatay yung mga bata, wala namang kaalam-alam dun. Inosente yung mga bata doon sa Egypt, bakit niya pinatay? Hindi po ang Panginoon ang pumatay sa kanila, yung parents nila ang pumatay sa kanila. Bakit hindi nila tinanggap ang babala ng Panginoon? Kung tinanggap lang sana ng mga parents nila yung babala ng Panginoon, hindi sana hindi namatay yung kanilang mga anak dun. Kasi hindi nila tinanggap. Ngayon, sabihin natin, bakit hindi pinatay ng Panginoon ang Pharaoh? Of course, mga kaibigan, binigyan pa po ng chance ng Panginoon si Pharaoh. Bakit? Kasi bilang king ng isang kingdom, malaki po yung kanyang impluwensya, di ba? Kagaya ng ginawa ni Jonah. Pumunta siya ng Nineveh at nagbigay ng message, 40 days and 40 nights babagsak ang Nineveh. God will bring judgment on the Nineveh. Nung narinig ng hari, anong ginawa ng hari? Kanyang sinabihan ang kanyang mga tao ng kanyang nasakupang kingdom sa Nineveh, at yun, naniwala ang mga tao. Yun sana ang gagawin ng Pharaoh. Because of the 10 plagues na nangyari doon sa Egypt, doon sana sasabihin ng Panginoon, totoo nga pala, mas makapangyarihan nga pala ang Panginoon ng mga Israelites kaysa sa Panginoon natin dito sa Egypt. We must recognize the God of Israel para po tayo ay masalba. Yun sana ang gagawin ng Pharaoh. Magiging channel pa siya sana ng blessings, channel of mercy, and channel of salvation para sa kanyang mga sinasakupang kingdom, no? Para magkaroon din ng salvation sa kanilang lugar. Ang problema, hindi niya po yung tinanggap. Nagiging matigas pa rin ang puso ng Pharaoh at hinabol pa rin niya ang mga Israelites, at ito po ang nangyari sa Pharaoh. Psalms 136 verse 13 to 15, to whom which divided the Red Sea in two parts,
and made Israel pass through the midst of it, no? So, ibig sabihin, yung sa Red Sea na po 'to, no? So, doon po ang Israel, nag-cross po ng Red Sea na hindi po lumangoy, kundi po nakaapak sila sa dry land in the Red Sea kasi po na-divide po into 2 parts yung Red Sea. So, ano yung ginawa ng Pharaoh? Hinabol niya yung mga Israelites doon para patayin. Pero ano nangyari sa Pharaoh? Sa verse 15, "But overthrow Pharaoh and his host in the Red Sea." Yun, sa katigasan ng ulo ng Pharaoh na sana siya ang magbigay ng message na dapat i-recognize ang God of Israel, no? Para po mabigyan ng second chance yung mga tao dun sa Egypt, pati siya, eh hinabol niya pa rin po yung mga tao, yung mga Israelites. Kaya po namatay si Pharaoh doon sa Red Sea. Sa inyo po mga kaibigan? Yan po ang explanation natin, no, sa taong ito. Kaya po mga kaibigan, no, nakakalungkot lang na sa sobra nilang binibintang na masama ang Panginoon, tingnan niyo yung ano-ano ang mga nakalagay sa kanilang mga utak. Kaya hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Biblia. Kung ano talaga mga istorya diyan sa loob ng Biblia. Kaya po, 'wag po sana kayo magiging Pharaoh. 'Pag kayo po ay nagiging Pharaoh, kayo po ay hindi na po maliligtas kagaya nito. Hindi rin po maliligtas yung inyong sambayanan at hindi mo rin maliligtas ang inyong mga miyembro sa inyong bahay kagaya ng nangyari doon sa Egypt na namatay lahat ng kanilang mga firstborn. Eh kung kayo po ay magiging Pharaoh, ganon din ang sasapitin niyo. Kaya po habang buhay ka pa kagaya ni Pharaoh na binigyan siya ng chance, i-recognize niyo yung Panginoon, no? Pero huwag niyong gawin ang ginawa ni Pharaoh na nagmatigas ng kanyang puso at siya po ay namatay. Ganon din ang mangyayari sa inyong mga kaibigan pag pinatigasan niyo pa rin po ang inyong mga puso. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.